Hello guys, welcome back sa ating channel. Ngayon ay gagawa tayo ng isang experimental repair sa aming appliances. Okay, samahan nyo ako, let's go! Bali dito sa washing machine namin guys, ito gumagana to. Tapos naisipan ko yung sirang spin dryer namin. Gusto kong ma-check muna yung capacitor niya kung gumagana. Kaya ayoko muna magbaklas. Hindi ko na tinanggal yung capacitor ng washing. Nilagyan ko na ng wire papunta dito sa spin dryer. Kasi ayoko magtanggal. Kaya ayan. Inaano ko muna yung wire. Kasi hindi naman mahaba. Hindi siguro masyadong malaki yung magiging voltage drop. Kaya sinubukan ko muna dito. Para malaman ko kung gagana ba siya. Kasi pag gumana siya, gamit ng capacitor na to sa washing papuntang spin dryer, ibig sabihin pwedeng makumbinsi ko ang sarili ko na capacitor yung may problema sa spin dryer namin kasi gumana siya dito. So nung chinek ko yung capacitor ng washing machine at saka yung spin dryer namin, parehas silang 5 microfarad. Kaya naisipan kong dito muna i-test kung gagana ba gamit ang capacitor ng washing machine papuntang spin dryer namin. So ayan guys, sad to say hindi talaga ubra. Hindi chinek ko na pati wirings niya papuntang timer lahat. Pero okay naman. Pero ayaw pa rin umandar. Nanginayang naman ako na itapon, no. Ayan. Maganda pa, malinis pa, matibay pa. Makinang pa nga yung yung makina. Kaya ayaw ko talagang itapon. Kaya sinabihan ako ng biyanan ko na meron silang naka-stack na nakatabi na lang na washing machine. Ayaw umandar. Pinuntahan ko kinagabihan. Ito gabi na siya ngayon. Itong nasa video. Pumunta kami sa bahay nila kasi malapit lang naman dito sa bahay namin. Kaya binabaklas namin itong pinagtulungan naming baklasin. Ako lang nagbabaklas, siya tagahawak ng camera niya, ng cellphone niya. So ayan, kailangan baklasin itong motor ng washing machine nila. Kasi sa una akala ko talaga na fit siya doon. Sinlaki tapos the same din yung niya, yung structure niya sa pagmamount itong mga lalagyan ng tornilyo, itong mga lalagyan ng bolts and nuts. Akala ko parehas talaga, pero doon ako nagkamali kasi shafting pa lang mahaba at saka medyo mataba ito kaysa sa spin dryer. Tapos yung mga mounting holes niya hindi talaga tugma doon naman sa paglalagyan ko ng spin dryer, sa mounting ng spin dryer motor. Pero ayan na nga, binaklas na namin, tuloy na yan. Makita ko, sabi ko ay naku, ang laki pala nito. Pero tuloy na rin kasi nga andyan na, binaklas na namin. Tapos gabi na, hindi na ako pwedeng dyan, umayaw dyan kasi binaklas ko na. Kaya naman daming kalat sa bahay nila pag hindi ko yan itinuloy. Sayang yung pagpunta ko. So ayan, baklas muna. Ha? 5 microfarad. Okay, durod ako ito. Durod ako eh. Pero may dap dito. Awin na. 5 microfarad for 50 volts. Ini. Ito durod ako ito. Di mas mau pa eh. Good. Tuan. Maganda. Maganda. Gumana kaya. Pero pamati ko na gana ito ba? Eh, mau pa yung nandaro nini.
So, ayan guys, sinusubukan ko ngayon na i-tester ito kung buo pa. Kasi hindi na to gumagana. Tagal na yung, hindi na ginagamit, medyo matagal na yung kanilang May dalag eh. washing machine. Kalayo. Kaya tinisting ko kung buo, nilagay ko muna sa 200 200k. May dagay po. Pasati pa na gana ya. 200k ohms. Oh. Ano daw? Ayan. May reading naman. Ito yung ano naman, ito yung sa spin dryer ng motor, makikitab pa. Pero wala na, ayaw na. So balik tayo dito sa sa washing machine motor na binaklas natin. Ayan. So tiningnan ko muna yung diagram niya sa makina para hindi na ako masyadong maguluhan pa. Ayan, di nga lang masyadong makikita sa camera. Bali didingan didi. Kamit nakataod. Okay di naman nga ni. Ada na, nakasakwan na. Ini pagtaod na lang ni mo han. Okay pa naman yung itsura ng diagram, malinaw pa naman yung nakasulat. Kaya yun na ang sinunod ko para hindi na magtagal, hindi na matagalan. So bali itong motor guys ng washing machine na binaklas, ito yung ipapalit doon sa spin dryer na aayusin to. So ito na yung dadaling ko sa bahay para pampalit doon sa motor ng spin dryer namin. Lo, alhin na kabutang iya. May dahiya kuan. Oo. May dahiya. Aw ini nga black may dahiya. Manit common may dahiya. Fuse, manit sign fuse. May fuse na sus. Nakita lang. May baton. Baga may fuse dito an kuan. Ayun na lang, may daman dito fuse. Ha? Ang kanan dito no washing nga muna kita karon. Awak kanan. Kana marag may dito ang lidong nga sugad ka laba. Oo, mo ito. Oo, mo na. Gitanggal mo na. Ito na dito. Ayaw na, ayaw na. So guys, ito yung nauna natin na sa unahan ng video na to. Ito yung motor galing sa washing machine. Itong plastic naman na to na hawak ko dito ay siya namang cup na ito yung pang force fitting ng shafting papunta dito sa connector para walang wiggle na mangyayari kanyang connector. Kaya lang dito hindi siya talaga kumasya sa shafting ng wash motor. Tapos pag tinanggal mo naman yung force fit na cup na yun, ano naman siya, kulang naman, maluwag siya. Kaya kailangan lagyan itong tape na to, itong masking tape para mag-fit. Kasi pag dito nilagyan itong cup niya, ayaw magkasya, ayaw. Pag direkta naman, kulang naman ang sukat ito dito. Kaya kailangan ko palagyan ito. So babalik ko na. Ba't kasi hindi ako nag-video kanina, pinatagal ko tuloy. Tapos ano ba yun?
ito pang kailangan diskartehan kasi ayan o, yung dating lapat talaga dito yung metal nya, yung metal bottom platform ng spin dryer motor. Ayan, tapos ito namang sa washing machine meron siya nito nakalagay dito. Ayan, tapos malaki yung butas, kailangan ko ng gumawa ng washers. Ito yung isa pang struggle. Tapos yung haba ng shafting nya dito, pag naka-install na to, pag atin nang i-install sa spin dryer, hindi pa ako sigurado kung lalapat yung dingding nya kasi medyo mahabang shafting nitong wash motor kumpara doon sa spin dryer motor na tinanggal ko. Ibinigay ko na, nakipag palit ako nito doon sa biyanan ko. Hiningi ko na lang kasi hindi na nila ginagamit yung washing nila. Ang problema ko nito kasi akala ko nga magkapareha lang sila ng mounting structure, magkaiba pala. Yun ang didiskartihan ko ngayon kung magagawa ba. So ngayon guys, nagtabas ako ng itong aluminum angle bar na 1/8 yung kapal nya, yung thickness nya. Ayan, ito yung gagamitin ko bilang washer sa paglalagay nito dito. Maski sa wala talagang akma maski isa. Didiskartehan ko na lang. Ito babalik ko, tapos meron ko ng kinat dito kasi nga hindi sila pantay-pantay. Ito medyo malambot, ito naman tigas, mas mano siya, mas magpunat. Yung butas, try ko lang sakali gumana. Medyo payat naman, sige lang. Ito yung niya, yung wire nya ng motor. Yung wire ng motor kasi may reverse, parang din to, kasi mas sanay ako sa synchronous motor dahil sa paggagawa ko nagbibuild ako ng incubator. Bali, ang gagamitin kong wire dito guys ay dalawa lang. Isa sa common at isang counter clockwise. Yun lang ang gagamitin ko. Ayan, subukan lang natin muna kung iikot ba. Kasi nga inalis natin to doon, sira talaga. Ginawa na lang nilang lalagyan ng labahin yung washing nila. Kaya naisipan kong hingin na lang. Tapos ibinigay ko naman yung sira ng
Ang ganda pa naman kaya kasi malinis pa yung makina, kaya lang yung makina walang reading. Kaya ito subukan muna natin. Ito lang muna, i-improvise lang muna natin kasi temporary pa lang naman. Kung iikot ba na maayos, pag hindi ay wala, failure. Ay yung blue pala, yung blue, yung counterclockwise yung blue. Kasi may napanood akong video, sabi ano daw, pakanan daw yung ikot ng spin dryer motor. Pero nung tingnan ko yung diagram ng spin dryer motor namin, nakasulat talaga yun, specified doon sa makina, CCW, counterclockwise. Baka may nagsabing ano clockwise yung ikot. Counterclockwise po yung ikot ng spin dryer kasi tinitingnan ko lagi yung spin dryer namin, pakaliwa yung ikot. Ito yung ano niya dito, ito siya nakalagay. So, yan. Basta nakakabit yun dito, ito siya yung preno. Medyo mataas pa itong pagkakalagay ko kasi dapat nandito yan. Sige lang, kasi hindi ko naman lalagyan ng preno yan. Bahala siya huminto kung gusto niya. Kung ayaw na di huwag siyang huminto. Bubunutin ko na lang yung plug. Tapos lagyan lang muna natin ito. Temporary pa lang naman kasi tinitest lang natin kung okay talaga siya. Pag ganito guys, lagi tayong ingat kasi ano to, kuryente. Kaya lang pag naka-gloves medyo maano sa paghahawak ng mga maliliit na bagay pag meron kang gloves. Mag-gloves na lang tayo pag nakasaksak na ito para hindi tayo mabigla. So guys, kung umabot ka na hanggang dito, inaanyayahan kita na please like and subscribe para mas lumago pa itong aking munting channel. Abangan na lang natin yung karugtong ito, medyo napahaba itong ating video content kasi nga experimental pa din ito. Ngayon, kita-kits na lang tayo sa susunod na video. Maraming salamat sa panonood. See you in the next video. See you on part 2.